Mukhang malakas na sampal ang iginawad ko sa aking girlfriend. Napabaling ang mukha niya sa lakas ng pagkakasampal ko sa kanya. You deserve it, bitch! Matapos kitang mahalin, niloko mo lang ako? Kahit alam ko na malaki ang agwat ng edad natin, baliwala lang sa akin yun. Minahal kita higit pa sa inaakala ko. Kahit marami ang may ayaw sa ating relasyon, binaliwala ko lang ang kanilang sinasabi laban sa'yo. Halos magpuyo sa galit ang dibdib ko. Napakuyom ako ng aking kamao. Hindi na ako masaya sa relasyon natin, Nico. Masyado mo na akong sinasakal sa pagmamahal na sinasabi mo. I need freedom. Anya, lahat naman ibinigay ko sa kanya. Kaya paanong masakal siya sa relasyon namin? Nagkulang ba ako sa'yo? I devoted my entire time to you. Tapos ito lang ang gagawin mo sa akin? Galit na ani ko sa kanya. Nico, I loved you. Pero napagod na ako sa relasyon natin. Hindi na ako masaya sa piling mo. Nasasakal na ako. Umiiyak na sabi nito. Nagtagis ang bagang ko. Ang kapal na mukha niyang sabihin na mahal niya ako tapos iiwan lang pala ako na ang rason niya nasasakal na siya. Lame excuses. Ang sabihin niya may nahanap na siyang may pera kaysa sa akin. Naging bulag ako sa pagmamahal sa kanya. Kahit alam kong pera lang ang gusto niya, binaliwala ko lang lahat ng iyon dahil sa pesteng pagmamahal ko sa kanya. Okay, is that what you want? Go, pero tandaan mo ito. Oras na umalis ka sa buhay ko, huwag ka nang magbabalik dahil hindi na kita tatanggapin. Tinignan lang niya ako at saka lumabas na ng opisina ko. Nanghihinang naupo ako sa swivel chair ko. Sa sobrang inis ko'y hinawi ang mga gamit na nasa ibabaw ng table ko. Nahulog ang mga iyon sa lapag. Naglikha iyon ng ingay kung kaya pumasok sa loob ng opisina ko ang isang sekretarya na may pag-aalala sa kanyang mukha. Sir, okay lang po ba kayo? Napatingin ako sa kanya. Okay ba ako sa lagay na ito? Tumayo ako upang lumabas ng opisina ko. Linisin mo ang mga iyan. Utos ko sa kanya at saka lumabas ng opisina ko. Kailangan kong uminom dahil gusto kong makalimot. Grabe naman si Sir Nico. Kulang na lang wasakin niya ang buong opisina niya. Narinig kong nag-away sila ng nobya niya kanina. Hindi naman ako chismosa kaso sa lakas ng sigawan nila'y narinig ko mula sa labas ng office ng boss ko. So gwapo ba naman ni Sir Nico? Nakuha pa siyang hiwalayan ng nobya niya? Kahit 10 taon ng agwat nila'y minahal naman ni Sir Nico ang babae. Ano pa bang hanapin niya? Nasa boss ko na ang lahat. Mayaman, gwapo, matalino at masungit. Medyo sablay nga lang sa ugali. Baka isa iyon sa dahilan ng babae. Masyado naman kasing masungit si Sir. Akala mo palagi may dalaw kung magalit. Palagi nga ako nasasampulan. Kulang nala'y bugahan ako ng apoy sa galit. Panay ang singhal sa akin at palaging nakakunot ang noo. Ang swerte ng nobya niya dahil mahal na mahal siya nito pero parang hindi naman na-appreciate ng babae yun. Ganoon naman ang mga tao. Gusto nila mas higit pa roon. Kontento na ako sa pagiging secretary. Nabubuhay ko naman ang pamilya ko. Although ako ang breadwinner sa pamilya namin dahil ulila na kami sa mga magulang. Maagang kinuha ng Diyos si tatay tapos noong nakaraang taon, si nanay naman. May 2 akong kapatid, mga nag-aaral pa. Nasa kolehiyo ang sumunod sa akin at ang bunso, nasa high school pa lamang. May problema pa sa puso ang bunso kong kapatid. Nagagamot pa ito kaya hindi ko na iniisip ang mag-asawa dahil may mga kapatid pa akong tinutulungan. Kailangan nila ako dahil tanging ako na ang tumatayong magulang nila. Natapos kong linisan ang magulong opisina ni Sir Nico. Lumabas na ako upang gawin naman ang mga schedule ni Sir Nico. Hindi ko na malayang mag-aalas 2 na pala ng hapon. Saan na naman kaya nagpunta ang boss kong masungit? Kanina pang umaga umalis yun. Alam naman niya ang daming trabaho dito sa opisina ay nakuha pang mamasyal sa labas. Speaking of the devil, dumating na sa wakas ang boss kong masungit. Ang kanyang kilay ay parang magdudugtong na sa sobrang kunot ng noo niya. Why are you looking at me? Masungit na tanong niya nang mapansin ang pagtitig ko sa kanya. Sir, papipirmahan ko lang po sana itong papers. Sabi ko, iniabot ko sa kanya ngunit hindi niya ito kinuha. Please, bring it to my office. Anya, naamoy ko ang alak nang lagpasan niya ako. Mukhang uminom ang boss ko. Broken hearted kasi.
Sumunod ako sa kanya, dala ang papers na papipirmahan ko. Pagkapasok sa loob, nakita ko itong umiinom sa bote. Mukhang alak ang kanyang iniinom. Palihim ako napailing. "Heto na po, sir." Inilapag ko sa table niya ang papel. Napatitig sa akin si Sir Nico, kaya bigla ako naasiwa sa klase ng kanyang pagtitig. Nalaki ang mga mata ko nang maghubad ng long sleeve ang boss ko. Dito mismo sa aking harapan. My God, hindi ko tuloy alam kung tatalikod o lalabas ng opisina niya. Magla-live show pa yata ang boss ko. "Wala na po ba kayong ipag-uutos?" Tanong ko sa kanya upang makalabas na ako. Pinagpapawisan ako ng butil-butil sa noo. Half naked na ang boss ko. Umiling siya sa sinabi ko at saka sumenyas na umalis na ako. Lumabas na agad ako ng opisina niya. Pagkalabas inapasandal ako sa pinto habang hawak ang aking dibdib. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Nakakasuffocate pala ang abs ni Sir Nico at saka ang macho niya pala. Kinausap ako ng doktor ng kapatid ko. Sinabi niya sa akin na kailangan ng operahan ng aking kapatid dahil kung hindi ay baka lumala pa lalo ang sakit ng kapatid ko sa kanyang puso. May tendency na mamamatay ang kapatid ko. May congenital heart disease ang aking kapatid. Baby pa lang siya noon ay meron na siyang sakit. Nagpapasalamat nga ako dahil nakasurvive pa siya. Pero this time, kailangan na talaga maoperahan. Madalas na kasi siyang sinusumpong ng atake niya sa puso. Bawal na bawal sa kanya ang mapagod at nagagalit. Kaya kung maaari, hindi ko siya pinagtatrabaho sa bahay. Gusto kong umiyak dahil sa laki ng sinabi ng doktor na magagastos sa operasyon ng kapatid ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga. It's a million pesos. Napakalaki ng problemang kinakaharap ko. Sapat lang ang sweldo ko sa aming magkakapatid. Hindi ko na nga magawang bumili ng bagong damit ko dahil mas inuuna ko ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Ako na lang kasi ang inaasahan nila, wala nang iba pa. Nag-aaral pa silang dalawa. Naupo ako sa upuan habang may magulong isip. Diyos ko naman, hindi na matapos-tapos ang problema ko sa buhay. Pinahid kong bigla ang aking mga luha nang makita kong paparating na si Sir Nico. Napayuko ako para hindi niya makitang galing ako sa pag-iyak. "Grace, make me a coffee." Utos nito. "Yes, sir." Buti na lang hindi tumingin. Tumayo na ako upang magtimpla ng kape. Bago ako pumasok sa loob ay inayos ko muna ang sarili ko. Ayoko makita niya ang pamumugto ng mga mata ko. "Ito na po ang kape niyo, sir." Inilapag ko ang tasa ng kape. Paalis na sana ako nang tawagin niya ang pangalan ko. "Grace, ayos ka lang ba? Parang umiyak ka." Tanong niya habang nakakunot ang noo. Titig na titig siya sa akin. Nakakaasiwa pa naman tumitig si Sir Nico dahil sa kakaibang kulay ng mga mata niya. Parang mangangain ng buhay. "Hindi po, okay lang po ako." Pagsisinungaling ko sa kanya, tiningnan niya ako. Mapanuri ang kanyang mga tingin sa akin. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita. Tumalikod na ako. Nandito kami ng ka-office mate ko sa pantry room. "Ang laki naman ng pera na kailangan mo sa operasyon ng kapatid mo. Imagine mo, 1 million? Diyos ko, saan ka naman kukuha ng ganoong kalaking halaga? Kahit siguro pagsamasamahin ng sweldo mo at sweldo ko sa isang taon o higit pa hindi aabot ng 1 milyon. Pinahid ko ang mga luha ko sa mga mata. Saan ko nga ba kukunin ng 1 milyon? Sino naman kayang tao ang may magandang puso magbibigay kaagad ng 1 milyon? Gagawin ko ang lahat para lang maoperahan ang kapatid ko. Napakabata pa niya para mawala sa mundo. Marami pang pangarap ang kapatid ko ngayon." Ginagap ng kaibigan ng kamay ko. Kahit magbenta ako ng sarili ko, gagawin ko para lang madugtungan ang buhay niya. Naiiyak na sabi ko, "Bakit hindi ka lumapit kay sir? Baka matulungan kanyang kumuha ng sponsor para sa operasyon ng kapatid mo. Madaming kakilalang mayayaman tao yun." Naisip ko na din ito pero napapangunahan ako ng hiya. Baka sabihin niya umaabuso ako. Nahihiya naman ako magsabi. Siguro maghahanap na lamang ako ng taong tutulong sa kapatid ko. Sabi ko, "Malalagpasan mo din yan. Hayaan mo't magtatanong-tanong din ako kung may mga non-government organization na tumutulong sa mga hindi kayang gumastos sa ospital. Malay mo, di ba?" Sabi ng kaibigan ko. Hindi ko mapigilang mapaluha sa sobrang bigat ng dibdib ko. Bumalik na kami sa kanya-kanya naming table. Halos hindi ko na magawa ng maayos ang trabaho ko. Lutang ang utak ko sa kaiisip sa problema ko. "Grace, please come to my office."
Napaangat ako ng tingin. Nakatayo sa harapan ko si Sir Nico. My God, hindi ko na napapansin ang mga tao sa paligid ko. Ang layo na kasi ng iniisip ko. Pumasok na sa opisina ang boss ko. Tumayo ako upang sundan si Sir Nico. Pagkapasok ko sa loob ay nakita ko nakatayo si Sir paharap sa malaking salamin ng bintana. Habang nakapamulsa ang dalawang kamay. Sir, tawag ko sa kanya. Napalingon ito sa akin. Sumanya siyang umupo ako. Napatikim ito bago magsalita. Mataman lang siyang nakatitig sa akin kaya naasiwa ako dahil sa kulay ng mata niya. Para kasing hinihigop ang kaluluwa ko every time na nakatitig ito sa akin. I'd like to make a suggestion to you. I overheard you and your co-worker discussing your problem. I can assist you in covering all of your sister's medical expenses. But, napahinto ito sa pagsasalita. Kahit ano po gagawin ko, basta matulungan niyo lang po ako. Tumaas ang sulok ng labi nito. Really? Kahit ano? Tanong nito. Yes sir, kahit ano. Doon man lamang po'y makabayad ako sa maitutulong niyo sa akin. Sabi ko. Tumayo ito't lumapit sa akin. Napalunok ako nang yumuko dito mula sa likuran ko. Nagsitayuan ang balahibo ko sa batok nang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga na tumatama sa aking pisngi. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng silya na kinauupuan ko. I want you to be my bed warmer. Bulong nito sa akin. Gusto ko sanang mapalingon kaso baka maghalikan na kami. Kung yun po ang kabayaran sa ibibigay niyong tulong sa akin para sa operasyon ng kapatid ko, tatanggapin ko po. Nauutal na sabi ko. Pikit mata kong tinanggap ang kagustuhan niya. Siya na lang ang last resort ko. Ito na ang kasagutan sa problema ko. Sabi ko nga, kahit ibenta ko ang katawan ko para lang mabuhay ang kapatid ko. I have the contract ready by tomorrow morning. Lumayo na siya at bumalik sa pagkakaupo. You are now free to leave. Sabi nito. Tinaasan niya ako ng kilay nang hindi pa ako kumilos. Tumayo ako at nagmamadaling lumabas ng opisina niya. Pagkalabas ko, hindi ko napigilang maluha. That is the contract. Basahin mo lahat ang nakalagay dyan. If you have questions, don't hesitate to ask me. Sabi nito. Umupo ito sa swivel chair nito habang nakatitig sa akin. Feeling ko'y hinuhubaran niya ako sa klase ng pagtitig niya. Hindi na talaga ako masanay-sanay sa kulay ng mata niya. Para kasi ang mga matang iyon ay humihigop sa buo kong kaluluwa. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang papel. Sinimulan kong basahin ang 3 pahina. Nakalagay doon ang mga do's and don't na dapat sundin. Napatigil ako sa huling pahina. Nakalagay doon na kapag nabuntis ako, ibibigay ko sa kanyang anak ko at mawawalan na ako ng karapatan sa buhay ng anak ko. Kapag hindi ko sinunod ang lahat ng iyon ay babayaran ko ang binigay niyang pera para sa operasyon ng kapatid ko. Napapikit ako. Parang gusto kong umurong sa kasunduan kahit wala pang nangyayari sa amin. Siguro, kailangan kong bawiin. Hahanap na lamang ako ng taong pwedeng tutulong sa akin na walang kapalit. Mahirap ang mga nakalagay sa kontrata. Hindi ko kayang gawin. Inilapag ko ang kontrata sa lamesa ni Sir Nico. Hindi ko po kayang gawin ang lahat ng nakasulat sa kontrata, sir. Lalo na ang alisan ako ng karapatan sa magiging anak ko kung halimbawang mabubuntis ako. Hindi ako masamang babae na papayag na lamang sa ganoong setup. Paliwanag ko. So, tinatanggihan mo ang alok ko sa'yo? Well, madali naman akong kausap. However, if you change your mind, my offer remains open. Sabi nito, kinuha niya ang papel. Tinanguan ko na lamang siya at nagpaalam ng lalabas. Sige po, sir. Pagkalabas ng pinto ay nagmadali akong pumunta ng bathroom. Nilak ko iyon at doon iniiyak ko ang mga nasa dibdib ko. Nawawala na ako ng pag-asa. Feeling ko'y pinabayaan na ako ng Diyos dahil sa ibinibigay niya mga pagsubok at problema sa buhay ko. Dumalaw ako sa kapatid ko na nasa ospital. Naka-confine na naman ito dahil inatake na naman siya sa puso. Akala ko'y iiwanan niya kami. Kinausap ako ng doktor na kailangan ng maoperahan ng kapatid ko sa lalong madaling panahon dahil kung hindi pa namin gagawin iyon ay baka hindi na magtagal ang kapatid ko. Ate, magpakatatag tayo. Hindi pa babayaan ng Diyos si Gretchen. Niyakap ko ang kapatid kong si Greta. Sinusubukan ko magpakatatag at maging positibo pero napaka-imposible sa ngayon.
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pinanghihinaan na ako ng loob. Sabi ko sa kapatid ko, Ate, please, maging matatag tayo para kay Gretchen. Hinaplos ng kapatid ko ang likod ko. Hindi ako mapalagay sa kinauupuan ko. Nagdadalawang isip ako kung papasok sa loob. Hinimas ko ang braso ko dahil nananervyos ako. Huminga muna ako ng malalim. Kumatok ako sa pinto ni Sir Nico. Come in. Narinig ko ang baritonong boses ni Sir Nico. Nanginginig ang kamay kong pinihit ang saradura. Pagkapasok sa loob ay nanuot sa akin ang lamig ng aircon. Mas lalong tumindi ang kaba ko sa dibdib. Napaangat ng tingin ng boss ko at matiim akong tinitikan. Sir, can I talk to you? Halos mamasa na sa pawis ang palad ko sa sobrang nervyos. Sumanyas ito na umupo ako. Anong pag-uusapan natin? Kahit mahirap sa akin ang desisyon ko'y pikit mata ko na lamang tatanggapin. Wala akong choice. Siya na lang ang tanging tao na makatutulong sa akin. Tinatanggap ko na po kung anong nakalagay sa contract. Sumandal si Sir sa swivel chair nito. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang ito sa akin na para bang nagdadalawang isip kung tatanggapin din ba nito ang pagpayag ko. Humalukip-kip pa ito kaya humakab ang mamasal na braso nito. Naka-open pa ang 2 botones ng shirt sleeves niya. Kaya lumitaw ang medyo mabalahibo nitong dibdib. Kaya para akong natuyuan ng laway. What changed your mind? Tanong nito sa akin. Kailangan ko na po kasi ang pera. Kung isipin ko pang ibang bagay baka mawala ng kapatid ko sa akin. Kung ano man na nakalagay sa contract ay tatanggapin ko kahit mahirap sa part ko. Nangilid ang mga luha ko pero pinigilan ko na pumatak iyon dahil hindi dapat ako panghinaan ngayon. Kahit sobrang down na ako na para bang wala ng pag-asang darating. Heto nga't may dumating na pagkakataon ngunit mahirap namang magdesisyon. Okay Dan. Inilabas nito ang contract at nilapag niya sa harapan ko. Napatitig ako sandali doon. Kinuha ko ang ballpen na ibinigay niya sa akin. Walang alinlangan kung pinirmahan ang contract. Napangiti sa akin si Sir Nico. Good, sabi nito. Habang buhay ko itong dadalhin sa konsensya ko. Dahil hindi pa dumarating ang anak ko ay pinamigay ko na siya. Tumayo na ako dahil hindi ko na kayang pigilan ang luha ko. Naging successful ang operasyon ng kapatid ko kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero may isa pa akong dapat paghandaan, ang usapan namin ni Sir Nico. Naglakad na ako sa opisina ni Sir Nico dahil ngayon na ang simula ng kalbaryo ko sa buhay. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa loob. Nakita ko ito na nakaharap ng laptop. Napaangat ito ng tingin nang maramdaman niyang pumasok na ako. Napatitig na naman ito sa akin. Make me a coffee. Utos nito. Nagpunta ako sa kanyang pantry habang nagtitimpla ng kape. Samot-saring pangyayari ang naiisip ko, kaya mas lalo kong kinakabahan at natatakot. Natapos ko na ang pagtimpla ng kape nito. Dinala ko na sa table niya. Inalapag ko ito sa mesa nito. Sit there. Utos nito sa akin na sinunod ko naman. Slave niya ako kaya kahit labag sa kalooban ko'y kailangan ko na magbayad. Habang umiinom ito ng kape napasulyap siya sa akin. Pinagsalikop ko ang palad ko dahil sa matinding kaba sa dibdib ko. Tumayo ito at nagtuloy sa pinto at nilak. Habang palapit sa akin, inalas nito ang necktie nito. Itinapon niya kung saan. Hinubad niya ang shirt sleeves nito. Kaya tumambad sa akin ang matagal ko nang gustong makita. Ang medyo mabalahibo nitong dibdib. Sunod nitong inalis ang sinturon at huli ang slacks kasama na ang boxer nito. Halos malaki ang mata ko nang tumambad sa akin ang nag-uumigting nitong pagkalalaki. Napahawak ko ng mahigpit sa hawakan ng sofa. Strip, honey. Paus na sabi nito. Halos mga tugan tuhod ko nang tumayo ako. Unti-unti kong hinubad ang lahat ng kasuotan ko. Nang wala nang matira, nakatitig lang sa kabuuan ko si Sir Nico. Ang nakikita ko sa kanyang mga matay puno ng pagnanasa. Sinimulan na niyang haplusin ang bawat sulok ng katawan ko. Napapikit ako dahil ayokong mapanghinaan sa ginagawa niya sa akin. Masasanay din ako. Halos panginigan ako ng tuhod at ang balahibo ko ay nagsatiyuan na dahil sa mga haplos na ginagawa niya. Naramdaman ko ang kanyang hininga na tumama sa mukha ko. Tumikit ang kanyang labi
sa labi ko. Hinagkan niya ang labi ko. Hindi ko alam kung paano tumugon pero ginaya ko na lang kung anong ginagawa niya. It's my first time to kiss a man. Hanggang sa dumating na sa punto na tuluyan na nga akong naangkin ni Sir Nico. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ko habang walang pag-iingat na gumagalaw siya sa akin. Ang tanging lakas ko sa ngayon ay ang mga kapatid ko. Kakayanin kong lahat para sa kanila. Halos hindi na ako makalakad pagkatapos ng nangyari sa amin ni Sir Nico. Sinusubukan kong hindi mapaiyak subalit hindi ko mapigilan. Feeling ko ang dumi-dumi ko na. Bakit kailangang isipin ko pa na isa akong marumi? Ginusto ko naman ito. Kailangan ko lang talaga at wala akong pagpipilian pa. Sa bawat haplos sa talik ni Sir ay walang pag-iingat. Kahit alam niyang unang karanasan ko iyon. Ano pa nga bang ina-expect ko? Isa akong bayarang babae. Bakit pa ako magrereklamo sa nangyari? Inayos ko ang sarili ko. Uumpisahan ko na ang nakatambak na trabaho kahit masakit ang buong katawan ko. Pinilit ko pa ding maging maayos upang magawa ko ng maayos ang trabaho. Nakita ko lumabas ng opisina sa Sir Nico. Dumaan lang ito na parang walang nakikita. Ano Grace, huwag kang mag-expect na pagkatapos ng nangyari magiging maganda na ang pakikitungo niya sa'yo. Nangangarap ka lang ng gising. Hinarap ko na ang trabaho ko para matapos ko na ito ng maaga. Hindi ko dapat pagsisihan ang ginawa ko. Napakalaking tulong nito sa kapatid ko. At saka ginusto ko naman ito. Makalipas ang ilang oras ay bumalik sa opisina nito si Sir Nico. Saan kaya ito nagpunta? Ang daming trabaho na dapat ayusin. Buti bumalik pa sa trabaho. Although 2:00 na ng hapon. Grace, go to my office. Utos nito. Napabuntong hininga ako. Ano na naman kaya ipagagawa nito sa akin? Inayos ko muna mga folder na natapos ko na. Sinalansan ko sa isang tabi. Pagkapasok ko ng opisina nito, nagulat ako nang makita ko siyang nakahubad na. Napalunok ako ng laway. Lock the door. Utos nito kaya ginawa ko naman. Don't move there. Utos nito sa akin. Naglakad ito patungo sa kinatatayuan ko. Halos manlaki ang mata ko sa nakikita kong hubad na katawan niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Para nga akong aatakihin sa puso. Bigla niya ako sinandal sa pader. Itinaas niya ang kamay ko sa bandang ulunan ko. Napatitig ako sa labi nito. Nanuyo ang lalamunan ko. Sinimulan niya akong halikan. Sa pisngi ko pababa ng leeg ko. Strip. Utos nito sa akin na parang isang bayaran. Ganoon naman talaga ang tingin niya sa akin dahil totoo naman iyon. Isa akong bayaran. Hinubad ko lahat ng suot ko. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ko. Umuwi ako sa bahay na masakit ang buong katawan. May sugat ako sa bandang dibdib ko dahil kinagat ni Sir Nico. Wala akong nagawa para pigilan ito sa gusto nito. Bayad lahat ng serbisyo na ibibigay ko. Hindi dapat ako nagrereklamo. Para tuloy akong walang kwentang babae sa paraan ng pag-angkin niya sa akin. Pinayad ko ang luha ko nang pumatak ito. Gabi na akong nakauwi dahil pinag-uti pa niya ako. Sinilip ko ang dalawa kong kapatid. Napangiti ako. Magkayakap sila habang natutulog. Gagawin ko ang lahat para sa mga kapatid ko. Mahal na mahal ko sila dahil sila ang buhay ko. Kahit buhay at kaligayahan ko'y isasakripisyo ko para sa kanila. 2 buwan nang ginagamit ako ng boss ko. Sa araw-araw na buhay ko'y naging manhid na ako sa sakit. Iniisip ko na lamang ang mga kapatid ko kaya nagiging malakas at matatag ako. Minsan gusto ko nang sumuko. Nagulat ako nang pinatawag ako ni Sir sa conference room. Akala ko wala siya ngayon dahil may lakad sila ng kaibigan nitong babae. Hindi ko alam kung nobya na niya iyon dahil madalas kong makita ang babae na nagpupunta dito. Huminga muna ako ng malalim bago pumasok sa loob ng conference room. Napatingin ito sa akin nang maramdaman niya na pumasok na ako. Nakaupo ito sa swivel chair habang nasa harapan ng laptop. Nakakunot ang noon nito. Wala pa bang laman niyang tiyan mo? You need to see a doctor. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko po alam sir. Kung gusto niyo sir, magpapatingin po ako sa OB-GYN. Nakayukong sabi ko. Ano pang hinihintay mo? Get out! Sigaw nito sa akin. Lumabas na ako ng conference room. Nasalubong ko ang babaeng laging nagpupunta dito.
Good morning po, ma'am. Bati ko sa babae. Good morning to. Nandyan ba si Nico? Tanong nito sa akin. Opo, ma'am. Nasa loob po ng conference room. Buti pa siya, mabait sa akin. Thank you. Pasasalamat dito sa akin. Pumasok na ito sa loob. Hindi na isara ng babae ang pinto kaya nakita ko kung paanong halikan ni Sir sa labi ang babae nang lumingon ako. Tumalikod na ako dahil nasasaktan ako. Aminin ko man o hindi, may nararamdaman na ako para sa kanya. Alam kong mali ito subalit hindi ko kayang pigilan ang pagtibok ng puso ko para sa kanya. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi na ako maumay-umay na umiyak. Pinahid ko ang mga luha ko. Sana walang mabuo dahil ayokong ipamigay ang anak ko. Hindi kaya ng konsensya ko. Kinabukasan ay pinag-half day lang ako ni Sir dahil papunta ako ng OB-GYN. Hindi ko alam kung ano ba ang sintomas ng nagbubuntis. Irregular ang menstruation ko kaya hindi din 100% nabuntis nga ako. Pinuntahan ko ang inirecommend ni Sir na OB-GYN. Kakilala niya daw ito kaya doon ako pumunta. Hinintay ko ang doktora na titingin sa akin. Hindi ko maiwasan ang kabahan at matakot. Natatakot ako sa malalaman ko. Tinawag na ako ng sekretary ng doktora. Pinapasok niya na ako sa loob. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong positive ang result. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Madaming idea ang pumasok sa isip ko. Tatakas kami ng mga kapatid ko para lang hindi niya makuha ang anak ko. Pero pumirma ako sa kasunduan. Baka makasuhan pa ako. Paano na lang ang kapatid ko kung ipakulong niya ako? Maimpluwensyang tao naman si Sir Nico. Siguradong sa kulungan na bagsak ko. Habang nasa taxi, hindi ko mapigilang umiyak. Napapatingin sa akin ang taxi driver. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong nito na may pag-aalala. Okay lang ako kuya, dito na lang po. Sabi ko sa taxi driver kahit medyo malayo pa ang bababaan ko. Nagpa siya akong ipahinto na ito. Maglalakad na lamang ako. Nagtatakang tiningnan ako ng taxi driver. Binigay ko na ang bayad. Hindi ko na kinuha ang sukli. Wala ko sa sarili habang naglalakad. Parang gripo ang luha ko. Hindi na maubos-ubos sa kakapatak. Masyadong okupadong utak ko sa kalagayan ko. Hindi ko alam ano ba ang gagawin ko. Sasabihin ko ba kay Sir na buntis na ako o sasabihin kong hindi? Kapag lumaki na ang tiyan ko, tsaka ako tatakas. Paano naman ang mga kapatid ko? Isasakribisyo ko ba sila sa isang walang muwang na bata? Dugot laman din ito. Napahinto ako sa may gilid. Napaupo ako at nag-iiyak. Pinagtitinginan na ako ng mga tao. Hindi ko na alintana na madaming tao ang dumadaan. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang magdesisyon. Wala akong kwentang ina. Ipamimigay ko ang anak ko. Hindi ako mapakali sa kinauupuan ko. I need to know kung buntis na si Grace. I've been calling her but she never picks up the call. Napatingin ako sa pinto nang pumasok ang kanina ko pa iniintay. Nakita ko namamaga ang mata nito. Bigla akong naawa sa itsura niya. Bakit naman ako maaawa sa babaeng bayaran? Kagaya lang siya ng ex ko. Pera lang ang katapat. I've been calling you many times. Bakit hindi mo sinasagot? Galit na sigaw ko. Napapitlag pa ito dahil sa gulat sa pagsigaw ko. Sorry sir, nakasilent po ang phone ko kaya hindi ko po narinig ang tawag niyo. May ibinigay itong papel. Padarag ko itong kinuha at tiningnan ito ng masama. Kung nakakasugat ang mga tingin ko, kanina pa ito nasugatan. Binasa ko ang laman noon. Napangiti ako nang makita kong positive ang result. Tiningnan ko si Grace na nakayuko. Kailangan mong alagaan magiging anak ko. Bibigyan kita ng pera para may pangtustus ka habang pinagbubuntis mo ang anak ko. At wag na wag kang gagawa ng hindi magugustuhan ko. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa inyo ng mga kapatid mo. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Bago pa ako maapektuhan sa mga matang iyon, umiwas ako ng tingin. Pwede ka nang lumabas. Ibibigay ko ang pera mamaya. Sabi ko, napakunot ang noo ko nang hindi pa ito umalis. Leave! Utos ko. Wala na itong nagawa kung hindi lumabas ng opisina ko. Ayokong maaapektuhan kung anumang awa ang nararamdaman ko. Kapag nakikita ko ang kanyang malungkot na mata, hindi ko dapat pinapairal ang awa sa mga katulad niyang babae. Bayaran. Pagkalabas ko ng opisina ko, unang hinanap ng mata ko ang sekretary ko. Wala ito sa table nito. May nasalubong akong isang empleyado ko.
Nakita mo ba si Miss Bernabe? Tanong ko sa babaeng empleyado. Nasa pantry po kumakain ng tanghalian. Tumalikod na ako upang puntahan sa pantry si Grace. Pagkapasok ko sa pantry nakita ko itong nag-iisang kumain. Napaangat ito ng ulo nang maramdaman niya ang presensya ko. Kayo po pala sir, kain po. Paanyaya niya sa akin. Napatingin ako sa kinakain niya. It's fried egg and ketchup. Anong klaseng tanghalian ang kinakain niya? Hindi dapat ganoon ang pagkain nito dahil buntis siya. What kind of food is that? Sa palagay mo ba magiging malusog ang anak ko sa ganyang klase ng pagkain? Nag-iisip ka ba, ha? Pang-iinsulto ko. Napayo ko ito sa sinabi ko. Ganito na lang ba siya palagi? Palagi na lang nakayuko? Hindi man lang niya ako kayang tingnan sa mata. Sorry po sir, okay lang naman po na ganito ang ulam ko. Ito po kasi ang pagkain na hindi ako nagsusuka. Paliwanag dito. Tumalikod ako. Hinugot ko ang phone ko sa bulsa. Tumawag ako sa restaurant na paborito kong puntahan. Umorder ako ng pagkain para sa amin ni Grace. Stop eating that. I ordered food. Sabi ko. Huminto ito sa pagnguya. Sir, huwag na po. Nakakain na po ako. Baka hindi ko makakain iyon. Halos magbuhol ang kilay ko sa kanya. Bakit tatanggihan niya ang pagkain para sa anak ko? Ginagawa ko ito hindi para sa kanya. I'm doing this for my baby, not for you. Pilitin mong kumain kahit ayaw mo na dahil mas mahalaga ang anak ko kaysa sa'yo. Sabi ko, hintayin mo na lang ang food na in-order ko. Here's my card. Sabi ko, inilapag ko ang credit card sa lamesa. Tinalikuran ko na ito at hindi na nilingon pa. Pagkatalikod ni Sir Nico hindi ko maiwasan ng mapaluha. Alam ko naman na mas concerned siya sa baby ko at ako, ang tingin niya sa akin mababa. Inayos ko na ang baunan ko. May sobra pa akong ulam. Sayang naman kung itatapon ko. Wala naman ang boss ko kaya kinain ko na lamang ang tira. Ilang minuto pa'y dumating na ang delivery boy. Kinuha ko ang card na ibinigay ni Sir. Naamoy ko ang mabangong amoy ng ulam. Natakam ako. Nagutom na naman ako. Kinuha ko ang isang supot upang dalhin sa kanya kasama ng card. Baka sabihin magnanakaw ako kung hindi ko isusuli ito. Kumatok muna ako sa pinto bago pumasok. Napatras ako na makita ko si Sir Nico at ang babaeng hindi pamilyar sa akin na naghahalikan. Sorry po sir, hingin pa umanhin ko. Ito na po yung in-order niyong food. Nahihiya akong sabi sa boss kong naka-half naked. Nakasalubong ang kilay nitong napatingin sa akin. Put it on my table. May inis na salita nito. Nastorbo ko naman kasi lambingan nila ng nobya niya. Inilapag ko ang supot pati na ang card ni Sir. Tumalikod na ako upang lumabas na ng opisina nito.